Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Gus nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Karma is real. Rules of extradition proceeding. Naku po, sinagot na at parang totoo nga ang sabi-sabi. At balita, na talagang kinidnap si Tatay Digong. Naglabas na ho ang Supreme Court. Bluetooth disconnected. Ayon niya sa NBank. Wait lang ha. Itong nakalagay dito, AM number 22-03-29-SC, Rules of Extradition Proceeding were pursuant to Section 5, Article 8 of the 1987 Constitution. The court is empowered to promulgate rules concerning the protection and enforcement of the constitutional rights, pleading practice and procedures. Is all court, the admission to the practice of law, the integrated bar, and legal assistance to the unprivileged. Nako. Where is the need to provide rules on extradition proceeding? Nako po. Ano ba ito? Ano yung mga balita ngayon? Alam natin, karma is real. At pinabulaanan ng ICI na ano ba itong pahayag ni Au na naimbitahan umano sa pagdinig si Senator Bongo. Kita mo, gawa-gawa kwento na naman, ano? Magaling talagang magtagpi-tagpi, magtahi-tahi ng kwento ito si Au eh. At Senator Villar naglabas ng salin na umabot ng 1.26 billion. Wow! Sobra, sa dami. Hindi naman pagkakaila. Talaga naman kung bilyonaryo ang kanyang tatay. Marami naman kasing asset and liabilities. Marami silang mga village. Kita yung kamilya sa kanila yan. Hindi man pagkakaila. Oo. Ang tanong, kayo ho bahala magtanong kung ano gusto nyo itanong. At ito bakit nais ni Sen Marcoleta na maging state witness ang mga Diskaya? Siyempre, patungkol yan para matumbok talaga kung sino ang kumakamal ng kaba ng bayan. Natumbok na nga napigilan pa. Diba? At Sara at Curly Diskaya hindi na maging state witness. Alam na kung bakit hindi. At syempre, update kay Mayor. Mayor Vice Mayor Rigor. Si Vice Mayor Rigor nasa Dahig. So may update. Wow, maganda ho yan sakop ba ng bagong rules on extradition si Pierre Ardin? Naku, may bagong rules na naman pala sila. Abangan natin yung maya-maya. Yan ang pahayag ni Harry Roque, ni Atty. Harry Roque. Pero ipasok na natin to. Nagdeklara na ang ating Korte Suprema na sila lamang ang maaaring mag-authorize ng extradition. At kung i-apply natin ito sa nangyari sa dating Pangulong Duterte na tila sa pilitang dinala ang dating Pangulong Duterte papunta sa The Hague, Netherlands sa ICC na tila maituturing na iligal ang pag-aresto sa kanya ng Marcos administration. Talagang may kalalagyan dito si BBM, sina Remulla, sina General Torre at ang iba pa nilang kasamahan. Hindi na rin dito po pwede pa ang i-bend ang law gaya ng sinabi ni Boying Remulla na bagong ombudsman. Kaya tila nananaig pa rin ang katotohanan na illegal talaga ang pag-aresto kay dating Pangulong Duterte at dalhin pa papuntang ICC, The Hague, Netherlands. Supreme Court declares only courts can authorize extradition. What this means for the Duterte case. This is not an opinion piece. This is news. Please share. Hours ago, the Supreme Court of the Philippines approved the rules on extradition proceedings dated April 2025. These rules were published lately and will officially take effect in November 2025 after the required publication in the official gazette or a newspaper of general circulation.
The rules outline how extradition cases must be handled in the Philippines. They clarify that extradition, the process of sending a person to another country for prosecution or punishment, is not an executive function. It is a judicial process that must go through the courts. Main provisions of the new rules. The new rules set several clear requirements. Filing of petition in court. The Department of Justice must file a verified petition before a regional trial court to start an extradition case. The case cannot proceed without this filing. Judicial warrant of arrest. Only the court may issue a warrant of arrest, and only after finding probable cause. Arrest cannot be based solely on an executive request. Right to bail and counsel. The person sought for extradition has the right to a lawyer and may apply for bail if they can prove they are not a flight risk. Ayun na. Wala sa nabanggit yung ginawa kay Tatay Digong, di ba? Filing a petition to the Department of Justice must file a verified petition before a regional trial court to start an extradition case. Wala eh. Di ba? Pangalawa, judicial warrant of arrest. Wala eh. Hindi nanggaling sa gobyerno o sa Supreme Court o anumang DOJ yung ginawa kay Tatay Digong. Di ba sinasabi nga nila na hindi nila papayagan na makapasok at kunin ang ating mga kababayan at dali sa nagsinungaling ang mama. Paglipas sa 1 linggo, nandun si Tatay Digong, nagsalita na. Kailangan na raw kasi yung Interpol, baka hindi raw tayo tulungan. Pag tayo ay nangailangan. Di sinungaling. Meron akong video na pakita na napanood. Ewan ko lang kung nandito pa. Parang lumang video na ito, pero ang pangako ng mama na ito, matindi. Pangako, pasasalamat pala. Sana nandito pa, para mapakita ko sa inyo kung gaano kasinungaling yan si bungit-ngit na yan. Ay, naku, wala na ata. Naitago ko yun eh. Yun yung sinabi niya na utang na loob niya sa mga Duterte. Yung sa tatay nila. Utang na loob mo ginawa. Hindi ka na nga nakabayad ng utang na loob mo, tinarantado mo pa eh. Sabi ni Aling Ledesma, ganyan daw talaga yan. Mata magagawa. Ganyan talaga sila eh. Ano ngayon ang korupsyon sa bansa? Hinahanap ko lang wala. Wala na rito, sorry. Ano pa? Di puro kasinungalingan nga eh. Eto ngayon, kung sinungaling ang bungit-ngit, siyempre yung mga aso niya, sinungaling din yan. Paano mo nasabi? Mantakin mo, gumawa ng kwento at ang sabi ay yung si Senator Bongo ay inimbitahan daw sa ICC sa pagdinig. Wala naman daw ganun. Sabi dito ng ICI. ICC tuloy ako kanina. ICI. Sabi rito, sinungaling talaga yung aw-aw nyo. Wala pang napapadala na imbitasyon ang commission to Senator Bongo to become a resource person. Wala pang plano ang Independent Commission for Infrastructure o ICI na ipatawag bilang resource person si Senator Christopher Bongo. Ito ang nilinaw ng ICI kasunod ng social media post ni dating Senator Antonio Trillanes IV na inimbitahan na ng komisyon ng senador, ngunit tumanggi umano itong pumunta kung hindi kasama sina Senator Amy Marcos at Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay ICI Executive Director Attorney Brian Keith Hosaka, walang katotohanan ang pahayag ng dating senador na kilalang kritiko ng nagdaang administrasyon. Sinabi pa ni Kita nyo na kung paano na naman ito umatake. Kahit magsinungaling, basta may kwarta, ay sige, bira. Ano sinabi? Pang-ilang pahiya mo na yan? Pang-ilang banat mo na yan sa mga Duterte at sa mga alay ng Duterte? Halos walang tumutugma sa mga pinagsasabi mo eh. Hindi ba napapasma yung dila mo? Sa pagsinungaling? Aba, sobra. Sobra sa grabe yan. Ito, tagapagsalita at abogado ng ICI, sinopla ka. Bida-bida. Saan ka nakakuha ng impormasyon mo? Lahat na lang ng binato mo laban sa mga gusto mong sirain ng pangalan,
may balik sa iyo eh. Tapos magtataka ka pang tumakbo sa 2028. Wow, kakahiya ka naman. Aw-aw. Oo. Pagka mayor nga hindi ka nanalo. Nangangarap ka pa maging vice. O nangangarap ka pang ano ba tawag doon? Nangangarap ka pang maging o sabihin natin hindi vice, sabihin natin senador muli. Sa tingin mo, wala ng tiwala o hindi na magtitiwala ang taong bayan sa isang asong aw-aw ng aw-aw. Oo, sa maling taong inaaw-awan. Oh. Kung ako sa'yo, magtinda ka na lang ng oo, ng ano bang puwedeng itinda nito? O kayo mag-comment diyan mga kasama. Attorney Hosaka na hindi nila prioridad sa ngayon ang mga isinumiteng dokumento ng dating senador. Buti nga. Kundi bagkus muling binigyang diin ng ICI na nakapokus sila ngayon sa 421 ghost flood control projects na nauna nilang inihayag sa publiko. 441? Wala pa kayo napapakulong? Diyos mo yung marimar naman, oh. ICI naman. Oo, kung sinimulan nyo ipakulong yung leader, yung pinuno, sunod-sunod na yan. Kaya nga ang tanong ng taong bayan, bakit nga hindi binibigyan daw, bakit daw gusto ni Senador Marcoleta na ang Diskaya ay maging state witness? Para ho naman masabi kung talagang dapat masabi. Nasasabi na nga eh. Halata na nga sila eh. 'Di ba? Bukom-buko na. Ay mamaya ito, pag pinasok natin mamaya, bigyan natin ng magandang reaksyon. Ang diin din ng ICI na ayaw nilang maging redundant o maulit pa ang anumang referral na isusumite sa Office of the Ombudsman. So right now, the fact that the complaint has been filed with the Ombudsman, we don't want to be redundant in the sense that medyo hindi pa nga kompleto yung aming staffing pattern, so we would rather concentrate our efforts to new case build-ups, meaning referrals to the Ombudsman of a different project. Pagkatapos na investigasyon na ito, wala na ang takbo pag sinumite na ito sa Ombudsman. Oo, mangyayari niyan. Oo, hocus-pocus na. Sino ba ang nasa Ombudsman? Halatang-halata talaga, no? Hindi ba pwede sa ibang ahensya? Bakit direct sa Ombudsman? Hindi ba pwede DOJ? Oo. Hindi ba pwede Supreme Court? Ombudsman talaga. Sa bagay, sila nakakaalam. Sila mas nakakaalam eh. Pero, kung ang tanong doon, tiwala, naku po, malabo sa malabo. Malabo sa malabo. Ito yung bakit nais ni Senator Marcoleta na maging state witness sa mga Diskaya. Ang sagot diyan, para naman talaga lahat ng baho, lahat ng pinagbigyan, kasi marami hong naging kontrata itong mga Diskaya. Hindi lang Metro Manila, nakarating ng Mindanao, nakarating kung saan-saan, Ilocos, marami. Kumbaga, alam nito kung sino ang pinakapuno. Ngayon, naawat na hindi nabigyan at meron pang ulat na hindi magiging state witness. Given na yon na hindi sila maging state witness. Ang tanong doon, paano yung mga kinanta? Yung mga meron pang artista, meron pang maraming congressman ang nandawit. At yung Balulong at Ko, hanggang ngayon wala pa rin. Ano nangyari? Pinadala na sa pena si Ko. Ang tanong doon, nahahanap nyo na ba? Bakit hindi nyo pagganahin yung mga Interpol nyo na sinasabi na kung kailangan yung ng tulong, andyan sila? Di ba yun ang sabi ni Bungit-ngit? Kaya niya napayagan, napadala si Tatay Digong doon dahil kapag kinailangan natin ng Interpol, baka hindi tayo tulungan kung hindi tayo makipag-cooperate. Ngayon, nahanap ng taong bayan si Kulangot. Anong nangyari? Paganahin yung Interpol nyo. Si Ombudsman Remulla din ang nagsabi nito. Kaya kikita ko lang kanina, ayaw na ni Bryce Hernandez na mag-apply ng state witness. Matras na rin ba? Matras na. Nauna yung mga Diskaya. Nauna yung Diskaya, parang ayaw na nila kasi nag-invoke na sila ng kanilang karapatan. Pero ang sabi dito ni Ombudsman Remulla ay mananatili daw na ay cooperative witness pero hindi na bilang state witness. Anong difference nun sa pagka cooperative o state witness? Ito lang niya yung Ombudsman. Cooperative. Ano naman ako nagsabi, ba't ako tinatanong? Yun ang no? Ang itanong mo dyan, bakit naging ganun ang kapasyahan? Bakit nag-atrasan? Ayun nga ho. Naalala mo yung Diskaya,
sila sumagot lang naman at sila nag-respond lang naman doon sa call ko noon nung ako ay chairman. Tama. Gusto ba niyong makatulong sa Estado na ma-prosecute natin ito? Gusto niyo ba na mapanagot natin yung mastermind? Kumbaga sa isda, yung pinakamalaking isda ang ating mahuli. Mahirap po kasi ito sapagkat alam niyo may sakripisyo dito. Maring natatakot kayo. Masasapanganib ang buhay ninyo. Marami kayong magiging kalaban dito. Pero makipagsapalaran kayo kung pinag-uusapan ay malalagid din kayo sa alanganin. Opo. Kasi kung ninanais nyo na wag na kayong masama sa criminal prosecution, meron pong binibigay na remedyo ang batas. Pumayag kayo na maproseso kayo, kung qualified kayo, maging state witness kayo. Sa paraan na yan, matutulungan nyo ang Estado. Kasi kung walang lalabas na whistleblower dyan. Kasi ang labas mo dyan, whistleblower ka eh. Tama po. Sino? Kamukha nung tinesting namin yung 15 contractors na nandun. Yung listahan ng Pangulo yan. Yung natirang na nandun, may silang 10 eh. Totoo ba kanya na humihingi ng ganito na 25%? Tinanong lang, hindi po. Lahat sila hindi po eh. Okay, Samantalang alam naman nilang open secret na yun eh. Lahat naman ng... Totoo po, 25 hanggang 30%. Pero lahat sila, sinabi, hindi po totoo. So inakala nila yun ang parang para makover up nila yung katotohanan, di ba? So in this kaya, nagsabi, sige po kanya, nagpasya na po kami. Tingnan ko kung talagang totoo. Kailangan makareceive ako ng sulat mula sa inyo na talagang gagawin niya. Maingat tayo eh. Sumulat sila. O sige kako, gawin ninyo yung dapat ninyong gawin. Ilahad ninyo yung gusto ninyong ilahad. Nasa sa inyo yan. Ganun na nangyari. Ngayon, nakakala nila ngayon. Hanggang ngayon, sinasabi ng iba na pinoproteksyonan ko daw. Ayun na nga po. Ilang ulit yun na sinagot yan. Para bagang nag-aabogado na kayo. Ang pinoproteksyonan ko dito, Jen, Nelson, ay yung kapakanan ng Estado. Yung. Alalahanin po ninyo, ang kinulimbat po ng mga ito ay pera po ng bayan. Tama. Lahat po ng buwis ninyo na talagang ibinuwis nyo, pati buhay po ninyo, ibinuwis ninyo para lang makapagbayad kayo ng buwis. Tingnan po ninyo yung kinasadlakan nito. Walang kapararakang talagang mahirap na. Isang araw sinabi natin mga halang ang kaluluwa ng mga taong ito. Para lang matulungan natin ang Estado na mabawi lahat ang kinamkam na yan at hindi po nila pera yan. Gumamit tayo ng magagamit ng mga taong kagaya ng mga ito na magpapasya kahit na mapasanganib ang buhay nila. Magturo. Ang naituro, initially, 17 congressmen. Hindi ba nila naintindihan yun? Sino ba ang nagturo pa ng iba? Wala na. Yung mag-asawang Diskaya lang. Ang kapalit lang nun, yung inihingi nilang maproteksyonan sila, karapat-dapat naman dahil sa mapapasanganib ang buhay nila. Totoo. Di ba maintindihan yun? At palagi nilang sinasabi, hindi po. Hindi ko sila pinoproteksyonan. Nasabi lang nila kasi, nang dahil na nakipagtalo ako na bago sila maproseso, ay kailangan muna nilang isuli ang kanilang ikinulimbat. Yun na nga po, magtatalo na. Yun yung mali. Wala naman kasi sa rules yun. Wala sa saligang batas yan. Kasi itong si Ombudsman, gusto yan mangyari. Bago daw maging star witness o state witness, isuli muna yung kinulimbat. Paano nga yun? Wala nga. Kailangan muna mapatunayan. So ngayon, kaya uminit ang usapin patungkol dyan. Ang hinuhuli rito is the big fish. Pero meron pinoprotektahan kasi itong si Ombudsman. Ano ang kahantungan yan? Parang umamin na itong Diskaya sa pangungurakot. Ganun ba yun? Ganun gusto nila mangyari? Mali. Kaya ito si Senador Marcoleta, yung Estado, ay yung bansa ang kanya pinoprotektahan. Kasi baka pwede pang maulit kung wala nga lalabas na whistleblower. Ayaw na nga. Ayaw na nga ng Diskaya. Ayaw na nga ng ni Bryce maging makakuha ng si Bryce ayaw nang makakuha ng witness protection. Tama ba? Ayaw na mag-state witness. Ano mangyayari niyan? Meron ditong pahayag na ayaw na rin hindi na magiging state witness pala itong si Diskaya. Bakit? Ano yung kanilang mga ano yung kanilang mga dahilan kung bakit hindi raw? Wala nang tsansang maging state witness ang mag-asawang kontratista na sina Sara at Curly Diskaya kaugnay ng flood control scandal. Ayon po yan sa Ombudsman.
Dahil daw yan sa desisyon ni Sara at Curly ombudsman. Diskaya na wag nang makipagtulungan sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Katunayan, baka raw pwede pa silang ituring ng hostile witness dahil sa kawalan ng kooperasyon sa investigasyon. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, bilang prosecutor sa mga isasapang kaso, hindi nila kukuning state witness ang mga Diskaya. Tatanggalan na rin daw sila ng proteksyon. Itutuloy din daw ng Office of the Ombudsman ang Grabe, no? sasampa ng mga kaso laban sa mga Diskaya at padadalhan sila ng Sabina para rito. Kung gusto talaga nila na maging uncooperative, then the government has no choice but to run after them with every ounce of effort that we can muster. Lahat po talaga ng kabalastugan ng DPWH pinasukan na talaga ng Diskaya. So I don't think they're in any position to bargain with the government, especially with their status as state witness. It's beyond that. Kawawa naman ang Diskaya. Bakit? Lahat na lang ng kabulustugan daw ay pinasok na. E paano naman ho yung mga nagnakaw, yung pinapadalhan ng pera? Kawawa rin naman ang Pilipino. Diba? Ngayon, ito, parang, nangyari kasi dito, parang ano eh. Oo, nangontrata sila dahil sa maraming humihingi. Hindi ko pinagtatanggol hindi ko pinagtatanggol ang Diskaya. Dahil maraming humihingi na porsyento at may kumukumpas, wala magagawa. Inamin naman yan eh. Oo, nung mga babae na in-interview, ang pangalan nun, yung matanda, nag-hearing sila kasama si Bryce, di ba? Dahil utos din ng ni Bryce. Oh, nung nag-uusap sila sa investigasyon utos daw ni Bryce, nagtuturuan sila ron eh. Oh, tapos nung nagkakulimbatan ng pera, dinala ang pera, box, hindi raw binuksan, hindi niya raw tinignan. Pagdating daw doon, bigla na lang may kumuha ng box na pera. Yun yung mga dapat, dito kasi sa Diskaya, binulgar niya lang naman. Di ba? Pumutok yung mga pangalan ng mga dorobo. So ngayon, ang lumalabas dito, mas kawawa ang Diskaya. Dahil inipit ito ng mapagpanggap. Hindi naman magaling sana, magaling. Kaso ginawang politika ang laro. Oo. Alam niyo ba kung sino? Kung nanonood kayo, kilala niyo. Ginawa siya, di ba? Umaten pa nga yung para ituro itong Diskaya eh. Nakialam yung tito. Ayun. Wala na, nag-init ang diskusyon. Ngayon, kawawa sila. Sila ngayon magsasuffer dyan. Yung mga balulong, yung magnanakaw, wala na ngayon sa issue. Nakatuon na ngayon sa kanila at nakatuon na sa ibang mga usapin. Kagaya nung kay Senador Bongo, kay Senador Villanueva. Dalawang malaking issue na tabunan ngayong itong usapin. Pasok muna natin to. Hindi pa natin napasok to 1.26 billion na network pinakamalaki sa mga 19 na senador. Oo, hindi ho may pagkakaila. Matagal na ho silang maraming pera. Pasok na. Sa 19 na senador na naglabas na ng kanilang statements of assets, liabilities, and net worth, pinakamalaki ang idineklarang net worth si Senador Mark Villar. Aabot yan sa 1.26 billion pesos. Mas malaki sa net worth ng ikalawang bilyonaryo sa Senado na si Senador Raffy Tulfo. Nakatutok si Mav Gonzales. Batay sa inilabas niyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALN, mahigit 1.26 billion pesos ang idineklarang net worth ni Senador Mark Villar. Kabilang sa kanyang assets, ang mahigit 349 million pesos na mga bahay, condominium units at lupa. Wala siyang idineklarang liabilities. Umabot sa mahigit 656 million pesos ang yaman ni Senador Erwin Tulfo, kabilang ang ilang lupain, 11 sasakyan, 4 na baril, at halos 200 million pesos na cash sa bangko. Abot naman ng halos 160 million pesos ang utang niya, kaya nasa 497 million ang kanyang net worth. Si Senate Majority Leader Mig Zubiri naman, abot mahigit 631 million pesos ang halaga ng yaman. Kabilang sa idineklara niya ang 18 lupain, iba't ibang sasakyan at shares na lampas 500 million pesos ang halaga. Mahigit 200 million pesos naman ang utang niya, kaya lampas 431 million pesos ang kanyang net worth. Si neophyte Senator na si Camille Villar, nagdeklara naman ng assets na mahigit 362 million pesos. Pinakamalaki rito ang mahigit 214 million pesos na other personal properties, pero hindi nakasaad kung ano-ano ang mga ito. Nakasaad din sa kanyang SALN ng interes sa ilang kumpanya ng kanyang pamilya. Wala siyang idineklarang liabilities.
Ang yaman naman ni Senador Ping Lacson aabot sa halos 257 million pesos. Kabilang dyan ang isang loteng may halagang 160,000 pesos at mga cash at investments na mahigit 256 million pesos. Halos 12 million pesos naman ang utang niya, kaya abot sa halos 245 million pesos ang kanyang net worth. Ang yaman naman ni Senador Jinggoy Estrada abot sa 252 million pesos. Nasa kalahati nito ay iba't ibang bahay at condominium unit, habang halos 100 million pesos ang investments. Meron siyang 31 million pesos na utang, kaya 221 million pesos ang kanyang net worth. Si Senador Lito Lapid naman, merong mahigit 294 million pesos na halaga ng yaman, pero hindi nakalista kung ano-ano ang mga ari-ariang ito. Meron siyang mahigit 92 million pesos na utang, kaya nasa mahigit 202 million pesos ang kanyang net worth. Si Senador JV Ejercito, mahigit 179 million pesos ang idineklarang yaman. Kabilang dyan ay mga bahay, sasakyan at ang shares niya sa Buildworth Development Corporation. May utang siyang halos 42 million pesos, kaya mahigit 137 million pesos ang net worth. Si Senador Pia Cayetano naman, umabot sa mahigit 151 million pesos ang assets. Wala siyang idineklarang real property, pero may cash, stocks at iba pang investments at incorporator siya ng 7 kumpanya. Meron siyang halos 23 million pesos na utang, kaya abot sa mahigit 128 million pesos ang net worth. Si Senador Bam Aquino, mahigit 86 million pesos ang yaman, na karamihan ay real properties, cash at investments. Wala siyang liabilities, kaya yan din ang halaga ng kanyang net worth. Ang yaman naman ni Senador Loren Legarda ay mahigit 100 million pesos. Pinakamalaki niyang asset ang isang condominium unit na lampas 28 million pesos ang halaga. May mahigit 21 million pesos siyang utang, kaya nasa halos 80 million pesos ang kanyang net worth. Umabot naman ang yaman ni Senador Joel Villanueva sa mahigit 72 million pesos. Kabilang sa yaman niya ang 19 na real property. Isa rito ay idineklarang donasyon, kaya walang binayaran. Ang ibang yaman ay stocks niya sa ilang kumpanya. Nasa 23 million pesos naman ang kanyang liabilities, kaya halos 50 million pesos ang kanyang net worth. Ang idineklarang yaman naman ni Senador Cheese Escudero ay nasa mahigit 18 million pesos. Kabilang dyan ang 5 lote na minana niyang lahat, kaya walang halagang nakasaad. Wala siyang utang, kaya mahigit 18 million pesos din ang net worth. Nauna na naglabas ng kanilang salin sina Senate President Tito Soto, Senador Raffy Tulfo, Risa Ontiveros, Win Gatchalian, Kiko Pangilinan at Robin Padilla. Wala pang inilalabas na salin sina Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, Senador Bato de la Rosa, Bongo, Rodante Marcoleta at Amy Marcos. Para sa At ang tanong, bakit walang salin itong si Bungit-ngit? O, pakilabas na maglabas na ibang senador eh. Diba? At good news ba ito? Ha? Pagdating sa dahig, ano ba yung balita ngayon? Sige. Wait. Paano to? Sino? Si Kitty. Si Vice. Anyway, alam ko po na hindi po pwede pag-usapan ng mga natalakay, pero kami po Tatay Kiko. We had a fun talk. Pamilya ng more about family, less about politics. Okay naman. Hindi naman usapan namin po. Yung last time po kasi, nung kasama yung mga kapatid nyo, hindi kayo nakapasok o dahil di-arrange. So itong trip na ito is the first time na nakapasok kayo. How did you feel po yung una nyo nakita si Tatay Digong? And when was the last time you saw him before your visit? Sabi ko sa tatay ko, hindi ko alam iyak ako o masaya ako. Yun, somewhere in between. Pakita ko sa kanya, siyempre, nakasmile din siya. Nakulat din siya. Kasi siguro surprise. And you're acting vice mayor of Davao now, no? So, yes, what will be the report that you will give to your constituents about the state of their mayor? Okay naman si Tatay Digong nyo, ang ating mayor. Siyempre, nagpasalamat siya sa mga suporta. Igawa pa rin siyang mayor ng Davao. Iboto pa rin siya. Sana, we hope and pray na makauwi na siya. Ano pong promise nyo kay Tatay Digong as far as the discharge of your functions as vice mayor? As long as he's healthy. Yeah. Kayo po, anong pangako nyo sa niya na gagawin nyo as acting vice mayor? Anong ginawa niya dati na mabuti sa Davao, ipatuloy namin. Yes. So, and we'll have our own ideas to improve the wellness of the people of Davao. Ma'am Kitty, this is the expected return trip or Actually, biglaan? biglaan siya. So, originally, just Igo and his wife were supposed to visit PRRD. But I found my free time, then I immediately booked my tickets here to join them.
Until when po will you be here? And, As usual, I have no return flight yet. Just to make sure that may maiwan sa kanila. and I'm sure you're making plans already for Christmas. We have plans already for Christmas too. We will assemble a very big crowd here. And we will sing Christmas carols para kahit anong mangyari, maririnig niya. Kahit saraduhin pa nila ang kwarto niya, maririnig nila yung aming kanta. We will gather as many people to sing Christmas carols together. Hopefully, in Jesus' name, we don't have to spend it here. Yan. Sana nga. Sana. Oo, sana. Ito naman si Atty. Haruki. Oo. Oo. Sana ilabas na si Tatay Digo. Hindi pero siyempre, kung ganun pa man ang mangyari at talagang matitigas sa mukha ng mga taga-ICC na yan, bigyan pa rin ng magandang Christmas carol, alam mo yun, at gathering ng konti, di ba? Yung ma-celebrate yung spirit ng Christmas. Pero, siyempre, ang hiling ng taong bayan, bago mag-Christmas, bukas pwede na Mamaya pwede na May balik na si Tatay Digong sa Pilipinas at ipalit na yung mga dumurobo sa kanya. Hanggang sa muli kung umabot sa video natin ito, paki-like and share at hanggang sa mga susunod na vlog. Ayan, meron tayong mga, ano ba yon? Yung mga, tawag dito, may mga issue pa na, alam mo, matitigas talaga ang mukha nung, ang hirap i-explain ka. Sila na may mga durobo, ibabato pa ang issue sa ibang tao, lalong-lalo na, yan si Aw Aw. Hanggang sa muli bye-bye.